Bakit na-reject ang stainless na to? Yan ang pag-usapan natin sa video na to, mga kabubog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, at mag-subscribe. At ako nga pala si LL, ang istorya ng hinamak na magbubuti dito sa Laguna. At pag-usapan nga natin ang tungkol sa pag-uusapan nga natin kung bakit na-reject itong stainless na to. Pero bago yan, intro muna tayo. Mga kabubog, bago natin pag-usapan kung bakit na-reject yan, ay pag-usapan muna natin yung tungkol pa sa ibang mga stainless. Ilang klase ba ang mga stainless? Mayroon tayong tinatawag na stainless 400, stainless Berota, at stainless 304, stainless 201. So yung stainless Berota, parang berutang bakal din yan. Kung nakakita na kayo ng berutang bakal, ay ganun din yung stainless Berota. At hindi dapat namamagnet. Hindi dapat namamagnet ang stainless Berota. Pagka sinabi namang stainless 400, lahat ng gamit sa bahay na stainless, kutsarang stainless, yung lagayan ng ulam na stainless, yung shumayan, minsan kasama rin yan sa 400. Yung kalan na stainless, mga kaserolang stainless, yan. Basta nakikita nyo sa bahay na gamit, mga kitchenware, ganun, ay kasama yan sa stainless 400. Pero depende rin siguro sa mga bagsakan nyo. Pero doon sa bagsakan ko, ayun ang kabilang sa 400. Pagka sinabi namang 201, wala siya sa nipis, wala siya sa kapal, nasa talsik naman siya ng talsik nung apoy pagka grinder mo. At yun ang paraan ng pagtitingin, kung 304 o 201. Minsan may tatak siya 201 o kaya 304. Pero madalas ang pagtingin ay ginagrinder. At may kuwan ako niyan, may vlog ako niyan, mga uri ng stainless. At ang pagtingin niya ay depende sa talsik. Pagka ang talsik ng 201 ay pag grinder mo, ang talsik ng apoy ay makikita mo yung dulo niya, makutitap yung dulo, yung talsik. Tapos naghihiwa-hiwalay sa dulo yung talsik ng apoy. Madalas ganun ang 201. Pagka naman 304, ang talsik ng apoy niya ay diretso lang, diretso, at saka hindi siya makutitap. Hindi makutitap ang talsik ng 304. Kaya yun ang pagkakaiba. Tapos 304, yung 304 naman niya ay ang pagtingin naman ay yun nga, diretso ang diretso ang talsik. At madalas sa 304 ay yung mga sinauna, sinaunang labas. Yun, makikita mo kung mga lumang-luma na sa tingin mo. Ayun, yun ang yung 304. Kasi yung 201 nagsulputan lang yan yung mga pahuli na Dati wala namang 201 So madalas yung mga sinauna, yung mga yerong alulod, yun, yung mga sinauna 304. Yung mga bago, madalas 201 na. So mag-ingat tayo sa pagbili ng stainless. At ganoon din sa nagbebenta. Dapat hindi ko muna kita natin stainless na talaga na 304 yan. Maraming klase stainless. Yun nga, kaya tawag na 400, 304, 201. At may tinatawag pa na magnetic. Yung magnetic, stainless siya pero namamagnet siya.
So pagka bininta mo yun, kabilang na rin yung sa 400, no? Ang tawagin, no? Stainless magnetic. Mukha talaga siyang stainless, pero pag minagnet mo siya, namamagnet siya. Ano? Magnet. Parang kumbaga sa kwan, ginto ay tubog lang. Ano? So yung labas lang niya stainless, pero may halong bakal. O bakal talaga siya. Stainless steel, kumbaga. Magnetic. Stainless steel, ang ibang tawag. No. So, may vlog na ako dyan, no? Mga uri ng stainless. Gawa ng, may nagtanong kasi sa atin, may nag-comment. Yun nga. Bigyan ng ideya sa pagbili ng stainless. No, kaya nag-vlog tayo ngayon tungkol sa stainless. Ngayon, bakit naman na-reject tong stainless na to? Ito mga kabubog ay 304, no? 304. Good, pero na-reject. Bakit? Kasi oversize siya. No. Mga kabubog, pag sinabing oversize, lampas 1 metro. Pero hindi ko mo oversize ay reject na sa deliveran, ano? Hindi lahat ng oversize ay reject. Kaya naman ito yung na-reject ay dahil hindi kasya doon sa kanilang presan. Masyadong malaki. Ano, pero kung yan ay mahaba lang, mahaba, malapad, basta kasya doon sa kanilang kwan, hindi mare-reject yan, no. Pero oversize pa rin 'yon ang kuha nila, no. Parang mababa yata ng 5 piso pag oversize, no. Kaya na-reject ito dahil hindi kasya doon sa kanilang presan. Kaya ang gagawin natin dito, kakatingin natin 'to. Ayun, grinder na ng kapatid ko, no. Pwedeng grinderin, pwede ring acetylene, kwan, katingin, putulin, no. Puputulin tapos hahatiin. Yan, pwede nang ma-press yan. No, yun ang dahilan kung bakit na-reject yung stainless na, no. Sana nagkaroon kayo ng ideya mga kabubog, ano. Paki-like, paki-subscribe, paki-follow at paki-follow sa Facebook, ano, Kabubog Junk Shop Vlog, at sa YouTube Kabubog Vlogs. So maraming salamat. Ito muli ang lingkod yung Selel, ang storya ng hinamang magbubuti dito sa Laguna.